I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ang iba pa dyan ay talagang hindi ginagamit ang utak at sinasabi, ngayon daw event doon sa Bataan ay last year pa daw yon at yun ay ni-replay lamang. Bay, katawa-tawa naman. Anong klaseng utak meron kayo? 84th nga eh. Makitang-kita doon sa sa backdrop doon sa likod at saka sa pinapakita sa television na 84th araw ng kagitingan. Eh kung last year yun, ay di dapat ang nakalagay 83rd, no? Oh, gumamit naman kayo ng utak, simple-simple yan. Mag-isip-isip din kung may time, sobra-sobra na ang pagmamalabis nitong mga DDS vloggers na ito na nagpapakalat ng mga fake news na si BBM daw ay namatay, na siya ay may stage 4 cancer, na siya ay may karamdaman na kinakailangan niyang i-confine sa isang hospital sa Quezon City. At yan ay lahat ay kasinungalingan sapagkat magkasama kami ni Presidente Bongbong Marcos noong April 9 na kung saan sinasabi nila na nakakonfine daw ito ng malubha sa isang hospital. At nung magkasama kami ni Pangulong Bongbong Marcos sa 84th anniversary ng Araw ng Kagitingan, kung saan ay siya ay umakyat ng halos 3 palapag na taas ng hagdanan para makarating doon sa shrine ng Mount Samat. At doon ay nakita natin on live coverage ng TV na siya ay umakyat at hindi siya hiningal, hindi siya nagpahinga, hindi siya tumigil. At makikita natin na ito ay hindi kanya ininda at tuloy-tuloy lamang ang pag-akyat. At pagdating doon sa taas ay sila pa ay nag-alay ng bulaklak kasama ang bulaklak doon sa ating mga napayapang mga bayani. Kasama niya ang ambassador ng Japan at ng US at ang iba pang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan. At pagkatapos niyan ay bumaba siya doon sa event na kung saan ay nag-deliver ng speeches ang mga ambassadors at ang Pangulo natin. At doon ay makikita natin na talagang siya ay walang karamdaman at napakalakas ng kanyang katawan. At nga doon ay nag-usap pa kami sandali at doon ay ako ay kanyang pinagbilinan na huwag masyadong magagalit sapagkat ako ay may karamdaman sa puso. Kaya ako pa ang kanyang inalala, no? At kaya itong ating mga vloggers na ito ay umaabuso na. Nananawagan ako sa mga police agencies, sa mga investigative agencies and police authorities na umpisahan na ang pag-iimbestiga dito at kanilang kasuhan itong mga taong ito sapagkat ito ay pagmamalabis na. Ito ay maaring makasira sa kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa at makakasira din sa pag-unawa ng ating mga kababayan tungkol sa mga ginagawa ng administrasyon. Kaya panahon na upang ito ay kanilang itigil at sila ay aking nananawagan ako sa ating mga police authorities at investigative bodies na kanilang kasuhan itong mga itaong ito upang sila ay matigil. Guys, ang statement kumbaga ni yan po ang naging paalala ni si Secretary Gadon at pinawagan sa publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Alam niyo mga kababayan, pagdating kay Pangulong Marcos Jr., alam na po natin kung sino ang mga yan, 'di ba? Yung mga BBM resign, yan, gumagawa ng istoryahe para lang manira at makuha ang simpatya ng mamayang Pilipino. Pero ang tanong, hindi na talaga nila makukuha kasi alam na alam ang ugat ng mga yan. Kilala nyo naman siguro kung sino mga yan. I-share nyo sa akin kung sino mga yan. Sabay ganun. But anyway, yan po ang statement ni Secretary Gadon na walang katotohanan. Ang mga sakit na kumbaga walang katotohanan yung mga pagbibinta kay Pangulo. Mayroon tayong naunang video dyan mga kababayan. And of course, sa araw na yan ay sadyang umaten talaga ang Pangulo. At kailangan naman din talaga yun na umaten siya. Siya ang Pangulo ng Pilipinas Kaya 101% lahat po ng mga nagpapakalat ng fake news. Fake news nga hindi naman totoo. PBBM pa, malakas yan. Ang dami kasi nainggit kaya sinisiraan Alam niyo pagdating kay Pangulong Marcos Jr., si Secretary Gadon to the rescue kaagad yan, mga kababayan. O siya pa nga inaalala ni PBBM kasi may sakit sa puso.
Saka yung makikita ganyan, di ba, ang ganda, ang ano, yung pag-uugali ng Pangulo na in-advise pa si Secretary Gadong wag masyadong magagalit. Yan ang totoong leader. Alam mo yung si Secretary Gadong kung gaano niya pinagtatanggol si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, mula po nung eleksyon pa. Ito yung sinasabi, ang Pangulo ay alive na alive, healthy. Ito, tingnan nyo ito, nung umaten siya dyan sa araw ng kagitingan. Ito, mga kababayan, no? Oh, sa araw na yan, ang Pangulo, umaten talaga. Oh, ayan, oh. Ayan ating mga veterano, hindi lang yung World War II na mga veterano, kundi yung mga post-World War II veterano na rin. At maganda nga, tama-tama yung tema natin sa taon na ito, yung giting ng bayani, pamana sa salinlahi. Kasi kailangan talagang pangalagaan natin ito. At hindi lang itong yung generasyon ng ating mga veterano noong World War II, noong nakarang malawakang digmaan, ay kailangan hindi natin makalimutan. Gusto kong bumati din sa lahat ng mga nanonood sa pagdiriwang na ika-84 na anibersaryo ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan para maalala natin yung mga pinagdaanan at pinagsakripisyo ng mga veteran natin during the Second World War. I think we can show the world that in the Philippines we recognize life, recognize freedom, and our adversaries before, the Japanese, are here in order to celebrate with us the meaning of peace and the happiness it brings to celebrating the freedom that we have now. I believe that the current administration is fully supporting the moves and programs of the government pertaining to the benefit of the veterans. Freedom and future of our nation. Lord, on our world, alone can give them rest. To our living heroes, our beloved veterans and their families. In exercise, Salatnim. Thank you for your sacrifice, and thank you for embodying the very best of our enduring alliance. 84 years ago, Filipino and Allied forces, outnumbered and outgunned, stood their ground. For months, they held the line with steady resolve and dauntless bravery, delaying the advance of an invading force at immense personal cost. And when the defenses finally fell, they faced one of the darkest chapters in our history, the Bataan Death March. Yet even in defeat, the spirit of the Filipinos did not break. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Together, we will build a bagong Pilipinas that is steadfast in purpose, united in vision, and worthy of the heroism that today we celebrate.
Oh, yan ba? May sakit? Yan ang tinutukoy ni Secretary Gadon. Healthy, guwapo, matipuno, mabait. Ooh, that's our President PBBM. One of my favorite president of all time in the world. Except yung kanyang ama. Of course, siyempre. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Mag-ingat sa fake news. Lalo na pag ang nagpapakalat yung mga dilis. Talaga. Mga utak pulbura mga yan. Thank you guys. See you again on my next upload. Bye. Bye and babush. God bless Philippines. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo updates. Okay. Bye everyone. God bless Philippines.